Isipin mong may dalawang grupo ng Kristiyano. Pareho silang naniniwalang mahalaga ang scripture. Pareho silang nagbabanggit ng Bible verses. Pareho ring sinasabing biblical ang kanilang paniniwala. Pero ang isang grupo ay naniniwalang si Jesus ay tunay na Diyos, habang ang isa naman ay nagtuturong nilikha siya ng Diyos. Paano yun nangyari? Sa Arian controversy noong ika-4 na siglo, hindi simpleng Bible laban sa walang Bible ang debate. Gumagamit din ng scripture ang mga tagasunod ni Arius. Binabanggit nila ang mga talatang gaya ng Kawikaan Kabanata 8, Kolosas Kabanata 1 talata 15 at Juan Kabanata 14 talata 28 upang patunayang ang anak ay mas mababa at nilikha ng Ama. Samantala, ginagamit naman ng kabilang panig ang Juan Kabanata 1 talata 1, Juan Kabanata 10 talata 30 at iba pang passages upang ipagtanggol na ang anak ay tunay na Diyos. Iisang scripture ang hawak nila pero magkaiba ang kanilang konklusyon. Dito lumitaw ang malaking problema. Kung pareho silang kayang magsabi ng nasa Bible iyan, paano malalaman kung sino ang tama? Hindi sapat na makapagbanggit lamang ng verse. Kailangang itanong kung tama ba ang kahulugan, konteksto at kabuuang theological conclusion na kinukuha mula rito. Kaya sa early church, ang tunay na tanong ay hindi, Bible ba o hindi? Ang tanong ay, aling interpretasyon ng Bible ang tunay na tumutugma sa pananampalatayang ipinasa ng mga apostol? Bago pa magkaroon ng iisang kumpletong printed Bible na maaaring hawakan ng bawat Kristiyano, umiiral na ang church. Ang gospel ay unang ipinangaral, itinuro, isinabuhay at ipinasa sa mga local churches. Ang mga apostol ay sumulat ng mga liham sa mga komunidad na mayroon ng worship, leaders, baptism at confession of faith. Hindi ibig sabihin ito na walang authority ang scripture. Sa katunayan, madalas itong gamitin ng early Christians bilang pangunahing patotoo tungkol kay Kristo. Ngunit hindi nila itinuring ang scripture na hiwalay sa apostolic preaching na pinagmulan nito. Noong panahon ni Irenaeus, gumagamit din ng biblical passages ang mga Gnostic. Ngunit inaayos nila ang mga talata upang suportahan ang sarili nilang secret teachings. Bilang sagot, hindi lamang nagbigay si Irenaeus ng mas maraming verses. Itinuro rin niya ang pampublikong pananampalatayang ipinasa sa mga churches na itinatag ng mga apostol. Mahalaga rin na hindi pa ganap na pare-pareho sa lahat ng lugar ang pagkilala sa ilang New Testament books. Isinulat ni Eusebius na may mga aklat na malawak na tinatanggap at mayroon ding pinagtatalunan, gaya ng Santiago, Judas, Ikalawang Pedro at ilang liham ni Juan. Kaya hindi pwedeng isipin na ang early church ay mayroon ng leather-bound Bible na may table of contents at pagkatapos ay sinabi lamang, basahin natin ito at bahala na ang bawat isa. Ang scripture ay binabasa sa loob ng komunidad ng pananampalataya, kasama ang public worship, apostolic teaching at mga gurong may pananagutang ingatan ng mensaheng kanilang tinanggap. Kung sapat ang simpleng pagbanggit ng Bible verses, bakit kinailangan pa ang Council of Nicaea? Dahil natutuhan ng mga bishops na maaaring gamitin ng magkabilang panig ang parehong biblical words habang magkaiba ang kahulugang inilalagay nila rito. Maaaring tawagin ng isang Arian si Jesus na Son of God, Word at maging Divine. Ngunit para sa kanila, hindi ito nangangahulugang kapantay siya ng Ama o taglay niya ang parehong divine nature. Kaya gumamit ang Council of Nicaea ng salitang homoousios, of the same substance o of the same essence with the Father. Hindi direktang matatagpuan sa Bible ang salitang ito, ngunit hindi ito idinagdag upang palitan ang scripture. Ginamit ito upang pigilan ang isang interpretasyong gumagamit ng biblical language pero binabago ang kahulugan nito. Nilinaw ng creed na ang anak ay begotten, not made at tunay na Diyos, hindi pinakamataas lamang na nilalang. Sa madaling salita, ang creed ay parang bakod sa tamang pagbasa ng scripture. Hindi nito sinasabing, hindi sapat ang salita ng Diyos kaya gumawa tayo ng bagong revelation. Ang sinasabi nito ay, ito ang kahulugan ng biblical testimony tungkol kay Kristo at hindi maaaring gamitin ang mga salita ng Bible upang ituro ang kabaligtaran nito. Kaya hindi pumili ang early church sa pagitan ng Bible at Council. Ginamit nito ang Council upang suriin at ipahayag kung aling interpretasyon ang naaayon sa kabuuang mensahe ng Scripture at Apostolic Faith.
Kaya ba pinatutunayan ng kasaysayang ito na hindi sapat ang Bible? Kailangang maging maingat sa sagot. Hindi itinuring ng early church na mahina, kulang o optional ang scripture. Ito ang mahalagang dokumentadong patotoo tungkol sa ginawa ng Diyos at sa mensahe ng mga apostol. Ang hindi sapat ay ang slogan na Bible lang, kung ang ibig sabihin nito ay hindi na kailangan ang historical context, theological reasoning, church community o anumang paraan upang suriin ang interpretasyon. Hindi dumarating ang Bible sa atin nang walang nagbabasa at bawat nagbabasa ay may assumptions, tradition, language at paraan ng pag-unawa kahit hindi niya ito napapansin, kaya hindi sapat ang sabihing biblical ang paniniwala ko. Sinabi rin iyon ng maraming grupong tinanggihan ng early church. Ang mas mahalagang tanong ay, tama ba ang pagbasa natin sa teksto? Tugma ba ito sa kabuuang scripture? At ito ba ang pananampalatayang makikilala sa apostolic witness? Hindi rin automatikong pinabubulaanan ng kasaysayang ito ang Protestant doctrine of sola scriptura. Maraming protestante ang nililinaw na ang ibig sabihin nito ay scripture ang pinakamataas at final norm. Hindi na walang halaga ang creeds, councils, teachers at church history. Ang totoong babala ng early church ay laban sa solo scriptura. Ako, ang Bible ko, at ang sarili kong interpretasyon lamang. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na maling doktrina ay hindi iyong tumatanggi sa Bible, kundi iyong gumagamit ng Bible upang ipagtanggol ang kahulugang hindi naman talaga nito itinuturo.